Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon tungkol ito sa formal announcement ni VP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028. At kapansin-pansin dito, yung paghingi niya ng tawad sa taong bayan, yung ginawa niyang pagtulong kay BBM na nanalong presidente noong 2022. Makikita ako nararamdaman ko yung kanyang pagsisisi na nakipagtandem siya kay BBM noong 2022 at naawa siya sa taong bayan na naghihirap ngayon dahil maraming bumoto kay PBBM dahil kay VP Sara. Kaya humihingi siya ng tawad kung bakit niya nagawa yun. At ngayon, nag-announce na siya, tatakbo ako para maiwasto natin ang mga kamalian. O, gano'n. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na nawaron na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Wow! Accepted. Galing!
ito na ang bloodbath na ito. Oh, kita nyo, paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Kasi, totoo nga naman, na kung hindi dahil sa kanya, hindi talaga mananalo yung Bongbong Marcos na yan. Kami, mga Ilocano kami dito sa Mindanao, yung extended family namin dito, Sara Duterte kami, Maka Duterte kami. Kaya kung nagtuloy na tumakbo si Mayor Sara noong 2022, wala yan, Bongbong Marcos na yan. Ang kilala namin, yung Marcos Sr. Kilala namin si Madam Imelda. Mga Marcos loyalist kami pagdating sa mag-asawang Marcos Sr. at Imelda. Bongbong, wala akong masyadong alam tungkol sa buhay niya. Maliban lang sa mga kwento-kwento noon na happy-go-lucky daw siya. Oh, yun lang. Kailan kung anong abilidad niya, wala lang. Yun lang. Bongbong Marcos Jr. Kaya wala akong plano na botohan siya. Kasi nga, natalo nga siya sa ano eh. Natalo siya pagka-presidente. Ay, natalo siya pagka vice president ni Madam Leni Robredo. Kaya much more kung tumakbo si Mayor Sara noong 2022. Tumakbo rin si BP Leni. Tumakbo si Bongbong. Ay ilalampaso sila ni Mayor Sara. Kaya lang, twist of events, biglang nagdesisyon si Mayor Sara na ikaw na ang tatakbong presidente. Yon. Kaya nung nag-team up sila, sige na lang. Botohan na lang natin si Bongbong. Total, nandyan man si BP Sara. Continuity. Ang nakikita ko noon, okay lang yan. Kasi after Duterte, Tatay Digong, is tutuloy ni BBM ang nasimulan. Tutuloy na naman ni BP Sara. So tuloy-tuloy hanggang yun. Kaya lang, wala. Nabudol tayo. Agree ako yung sinasabi ni BP Sara na early months of their term, wala yung katapatan ng isang Bongbong Marcos na mag-serve. Wala. Kaya umalis na siya. Yung sinasabi ni BP Sara ngayon, doon yung mababasa sa libro ni Atty. Vic Rodriguez na Kingmaker. Kung anong ginawa nila na instead na good governance ang papuntaan, wala. Kanya-kanyang interest. Kaya napilitan si Atty. Vic Rodriguez na umalis sa palasyo at ito na. So good luck, BP Sara. Mabuhay ka. Mga ka-DDS, kapit bisik tayo. Dalhin na naman natin ang isang Duterte sa Malacanang sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga Anugero. So, muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So, mag-atop na gid siya karon. Ako naman si mama no. Grabe na mo orange big. Nagkanda ko na. Ay, panda. Hindi ko lang yun na yun.
ug karon human na gyud sa pag-atop. Iyo man ang tamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra parang muso-muso, Mag-uuma lang. uma, Oo. So igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. orang kinikit sa pagkaon. Oo. So salamat kaayo. Salamat kayo kay na may mo na balay. Oo.